Hello guys, no? Sunday na naman ngayon, no? So, luto time. So, sabi kasi ng ano ko kanina, paanong ulam? So, itong ulam namin ngayon, no? Magluluto lang tayo ng adobong baboy. So, ito yung niluto ko na binili ko na na baboy ay medyo matigas na konti, no? So, hirapan ako ng tapos marami pang taba pero fit na fit ito sa gagawin nating adobo. So, yan, naghihiwa lang muna ako diyan ng baboy natin. So, bago natin matapos yan, miniwa nating baboy. So, meron lang akong nais i-share, no, na nung bata pa tayo ay gusto nating makapagtapos ng aral nung minamadali natin na makapag-graduate tayo para sa makahanap ng trabaho. Tapos ngayon na may trabaho na, ito na, parang iniisip na natin na parang bumalik na lang na magiging bata yung tayo na lang yung naghihingi. So, walang iisipin sa mga gastusin sa bahay, no? So, yan yung mga minsan yung mga naririnig ko, no, sa mga kabarkada ko. So, parang may point naman sila na gano'n talaga. Pero, syempre, as human, so dapat ano rin tayo, no? Mag-evolve din, no? Na hindi lang ganyan na magiging bata tayo palagi. So, syempre, pagkatanda rin tayo. Parang ang buhay kasi natin parang ano lang to, parang cycle lang, no? Na dati, yung bata tayo, tayong humihingi sa mga magulang natin, tayo yung pinapakain, tayo yung binibihisan, tapos tayo yung mga binibilhan ng mga gamit. So ngayon na may trabaho na tayo, saka malalaki na tayo, so may mga pamilya na rin. So tayo naman yung mag-provide sa pamilya natin, no? Tayo rin yung magpapakain, bayad ng mga bills natin. So ganun lang yun yung cycle ng buhay natin, no? So, no, sinangkotsa lang natin yung baboy natin. Hindi na tayo naglagay ng mantika dyan kasi mataba naman yung baboy natin. Sa palalabasin lang natin yung mantika niya para medyo makuha yung ibang taba. So, meron nga rin parang narinig ako na sinasabi lagi nila na ba't nung wala pa silang trabaho ay wala silang utang pero kung yun nagkatrabaho na sila ay nagkakautang na sila. So, kasi pag walang trabaho, wala tayong inaasahang pangbayad, no? So, kung may trabaho tayo, siyempre, tayo na mag-utang kasi may inaasahan tayong pangbayad. Yung halimbawa, mahalanganin yung sahod, doon, mag-uutang muna kung may kailangan talagang babayaran o either kung may alahas ka, no? Kung mag-invest ng alahas. So, maganda rin investment yung alahas, no? Para at least kung maubusan tayo ng pera, pwede natin isangla na hindi na natin kailangan umutang pa sa ibang tao, no? Kasi meron tayong pangsangla. So, yun naman talaga. So, usually, lalo pag mga ikaw yung breadwinner sa inyo, sa'yo lahat. So, hindi mo talaga medyo maranasan na medyo mahirap, no? Na ikaw lang lahat, ikaw yung inaasahan sa lahat sa gastusin sa bahay nyo. Yung pagdating ng sweldo, kulang pa, walang matitira sa iyo. Pero ganyan talaga ang buhay. So, isipin mo na lang, paano na lang kung breadwinner ka tapos wala kang trabaho. So, mas force pa yun. Kaya mas maganda pa rin na kahit breadwinner ka at may trabaho ka, at least nagagampanan mo yung pangailangan ng iyong pamilya. So, sa mga breadwinner niyan, no? So, saludo ako sa inyo, no? Alam ko yung hirap kung paano mag-budget, no, ng pera na parang sa sarili mo, wala ka nang natira, wala ka nang pambili ng mga damit mo, mga gamit mo, no? So, parang inuuna mo muna yung kapakanan ng yung pamilya kaysa sa sarili mo. So, yan yung sinasabi nila na sino pa daw yung may mga trabaho, mostly sila pa yung mga hindi masyado nakakabili ng mga bagong damit, yan, mga bagong gamit. Kasi mga ganyang tao, yan yung mga tao na iniisip nila muna yung kapakanan na kung may mga pamilya sila, yung kapakanan ng kanilang mga anak. Inuuna nila yung mga gastusin nila sa bahay bago yung sarili nila, no? So, kung
Hindi mo pa masabihan niya na, "Uy, bumili ka ng ganito kasi wala na 'to, sira na yung gamit mo." So, hindi pa din talaga siya bumibili kasi iniisip nila yung kapakanan o nga mas kailangan yung pera ng pamilya niya kaysa sa sarili niya. So, yun yung mga tao na mga breadwinner, yung mga tao na kontento na lang kung anong meron sila. 'Pag puwede pang magamit ay hindi pa bibili ng bago, ganyan yung mga mag-isip yung mga breadwinner kasi wala naman kasi silang aasahan kasi kundi yung sarili lang nila. Halimbawa kung mawalan sila ng pera, so sino yung maghahanap? Gano'n din yung mga ano ng mga mindset ng mga breadwinner 'no. So balik tayo sa niluto natin, ito na siya 'no, yung malapit na 'no, na labas na rin yung mantika, naggo-golden brown na rin siya. So ayan na, okey na 'to siya, ayan na 'to, nawala na yung taba niya. So naglagay na rin ako diyan ng bawang sasmal ta's nilagyan ko na ng tubig para lumambot ng konti yung niluluto natin. Tsaka na natin timplahan 'yan 'pag medyo malambot na kasi matigas yung nabili ko na baboy. So balik tayo sa pinag-usapan natin 'no. So sa panahon ngayon 'no, so parang yung 1,000 na lang natin ay parang 100 na lang yung katumbas. Nung namalingki ka tapos 1,000 yung bili mo tapos yun ang suklian, bumili ka, konti lang yung nabili mo pero ilan na lang yung natira sa 1,000 mo. So gano'n 'no, gano'n na kahirap ngayon yung buhay 'no ng karamihan kasi ang ano na, ang mahal na ng mga bilihin natin. So kung ano na lang talaga sa mga ano, diskarte-diskarte na lang para makakain tayo ng 3 beses sa isang araw o 4 'no, kung may mga sobra pa sa pera, puwede pa tayo makakain ng 4 na beses sa isang araw 'no, may meryenda pa tayo. So yun sa mga konti lang yung mga sasahod ba nila, so tight budget lang 'no. So kailangang diskarte lang paano mapagkasya yung pera natin. Kasi importante lang naman 'yan, yung makakain tayo ng 3 beses sa isang araw, may matitirhan tayo, tapos yung kalusugan natin na wala tayong sakit, yun lang naman yung mga importanteng bagay 'no. Kahit yung pera na 'yan ay makikita natin kung nagtatrabaho tayo, pero yung mga kalusugan natin ay mahirap 'no, 'pag tayo ay magkasakit. So balik tayo sa niluluto natin 'no. So ayan na siya 'no, malapit na 'tong maluto 'no. Yan na, templado na siya, medyo malapot na. So malambot na rin 'yan yung baboy natin 'yan. At dito ano na 'yan, maya-maya ay puwede na nating hanguin 'to 'no. So 'yan lang po muna ngayon 'no, Sunday na 'to 'no. So maraming salamat sa panonood ng bidyong ito at sa susunod na naman ulit na video natin 'no, 'pag magka-day off na naman tayo kasi every Sunday then gagawin natin na magluluto tayo every Sunday sa day off natin. So yan, ginawan ko na siya ng apoy para mahina na lang para isisimmer na lang natin 'to para malusot yung sarap. So bye-bye.